Muli po tayo makipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Panginoon, sa mga sandali ito, kami po ay nagmamakaamo, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang katapatan. Kaya po, Panginoon, samantalang kami po ay makikinig ng isang maiksing mensahe ng tanghali nawa. Ito po ang magbibigay sa amin ng inspirasyon, encouragement, motivation. Lalo po kami magiging masigasig at maging malakas sa aming pananampalataya. Cleanse us, empower us, enlighten us in Jesus' name. And everybody say amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Malaya po kayo magsiupo mga kapatid. Hallelujah. Ang mga salita po ng Diyos na ating pong pagsasalu-saluhan ay mula po sa Matthew chapter 11 verses 28. Nang sabi doon, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul." God never gives us a burden heavier than we can carry. Palakpakan po natin ating Amen. Hindi po tayo bibigyan ng ating Panginoon ng mabigat na pasanin na hindi po natin kayang dalhin. Ganyan po mga kapatid, kamaunawain, ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Yan po ang ating tandaan mga kapatid. Maniwala po tayo sa sinabi ng Panginoon na hindi po siya magbibigay ng ating pong pasanin o dadalhin higit sa ating kakayahan. Huwag lamang tayong mag-alinlangan sa biyaya tulong ng ating Panginoon sa buhay. Dahil pag ang Diyos ay nasiyahan sa atin, hindi niya po tayo pababayaan. Amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. At ang malaking encouragement para sa atin mga kapatid, kung ang mga ibon sa parat, sila po ay nag-aawitan. Kahit maranasan man nila ang malalakas na hangin o kaya bagyo man mga kapatid. Pero alam po ba natin na pagkatapos ng bagyo, ang mga ibon sa parang ay nag-aawitan. Tuwang-tuwa sila, umaawit sila mga kapatid. Dahil sa wakas, nakasurvive sila sa malakas na hangin. Kaya merong mga awitan, may mga pagpupuri sa mga bibig ng mga ibon. Nagawa nilang umawit pagkatapos ng unos, pagkatapos ng bagyo. Hindi pag-sabi ng Panginoon, higit pa kayo sa mga ibon. Amen? Kung ang ibon nga mga kapatid ko ay pinakakain ng ating Ama na nasa langit, na ang mga ibon yan ay hindi marunong magasi o magtanim, pero hindi sila nababahala dahil ang Panginoon na nagmamahal, pinakakain sila. How much more ang kanyang mga nilalang? How much more ang kanyang mga anak, mga kapatid, na tayo po ay higit pa sa mga ibon. Amen. Kung marunong silang magpuri pagkatapos ng bagyo, pagkatapos nalampasan nila ang mga problema,
ang mga panganib sa buhay, mga kapatid, na kung saan sila po'y nakasurvive, meron pong mga awitan at pagpupuri ng mga ibon sa parang. Bakit hindi tayo matutong magpuri kapag tayo po mga kapatid tulad ng mga ibon? Tayo po ay hinahampas ng malalakas na hangin. Ngunit tandaan po natin, ang problemang ito, ang pagsubok na ito, kusang lilipas yan tulad ng bagyo. Hallelujah. At pagkatapos ng bagyo, ma-appreciate mo mga kapatid ang kabutihan ng Panginoon dahil hindi Kanya iniwan, hindi Kanya pinabayaan. Patuloy pa rin ang kamay ng proteksyon ng Panginoon. Iniingatan ang bawat isa sa atin upang magawa natin umawit at magpuri dahil sa mga unos, dahil sa bagyo na atin pong nararanasan. Amen. Everybody say praise the Lord. Dahil nakilala po natin ang ating Panginoon, mga kapatid, na hindi po napakaganda po ang kanyang plano at intensyon ng Diyos sa ating buhay. Amen. Hindi niya po, mga kapatid, nais na tayo po ay maghirap at tuluyang malungkot sa buhay natin. Pero ang nais po at nais o gusto ng Panginoon sa ating buhay na tayo po'y sumaya. Tayo po'y lumigaya. Kaya nga po, mga kapatid, sabi po ni Salmista David, sabi ng Salmista David, I was glad when they said unto me, and let us go into the house of the Lord. Kaya ang haring, mga kapatid, talagang mayroong tinatawag kagalakan na siya po ay inanyayahan na pumunta sa bahay ng Panginoon. Sabi ni David, I will praise the Lord as long as I live. Pupurihin ko siya samantalang ako'y nabubuhay. At lalo-lalo na sa bahay ng Panginoon, I will shout unto the Lord, sing a loud voice, sing unto the Lord a new song. Kaya namumutawi ang mga pagpupuri ni David sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Amen. Serve the Lord with gladness. Amen. Paglingkuran natin siya na may kagalakan sa ating puso, mga kapatid, sapagkat alam ng Panginoon kung ano ang ating pangangailangan. Alam ng Panginoon kung ano ang iyong pinagdadaanan. Hindi lingid sa ating mahal na Panginoon kung ano yung iyong problema, kung ano yung iyong kabigatan. Sabi nga sa 1 Peter, ang Diyos ay mapagmalasakit. Hindi niya tayo, mga kapatid, para bagang wala siyang pakialam sa atin. No. Casting all your care. Ang gusto lamang ng Panginoon, mga kapatid, dapat matuto tayong lumapit sa Kanya. Sabihin natin ang ating nanaing. Sabihin natin, mga kapatid, ang ating problema. Diyan po, mga kapatid, interesado ang Panginoon. At yan po ang gusto ng Panginoon. Dahil sabi nga, prayer begins when humans capacity ends. Kaya interesado ang Panginoon kapag ang tao ay wala nang magawa. Kapag hindi niya na kaya, sabi, it's my turn, sabihin ng Panginoon. Ako naman, pag hindi na kaya ng tao. Sa paanong paraan? Dapat tayo po, mga kapatid, lumapit sa Kanya, magpakumbaba at manalangin. Dahil ang sabi po ng 2 Chronicles 7:14, kung ang aking bayan ay lumapit sa akin, manalangin at magsisi, kung magkagayoy, dirigin ko mula sa langit at pagagalingin ko. Patatawad at ipatatawad ko ang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Everybody say Amen. Amen. Praise God. Kaya, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan, kayong napapagal, kayong napapagod. Meron pong assurance ang Panginoon, ang wika, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Siya lamang, mga kapatid, ang tunay na makapagbibigay ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Everybody say Amen. Amen. Hallelujah. Kaya, kung ang ibon, mga kapatid, natutong magpuri pagkatapos ng bagyo, higit na po tayo. Dapat meron pa rin kagalakan, meron pa rin. Kaya, mga kapatid, kaya naman sunod-sunod ang mga opportunity na dumating sa atin dahil meron pa rin tayong kagalakan na naglilingkod sa ating Panginoon.
patuloy pa rin tayo na naglilingkod sa Kanya. Kaya naman, meron ang inireserve ang Panginoon. Amen? At meron pang maraming darating. Meron pang maraming darating. Dahil pangako yan ng ating Panginoon. Patikim pa lamang yan. Alam natin na God is our provider. Amen? Amen. Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nasabi ko na doon sa aking karanasan, dyan sa area na yan, na tila baga napakahirap kung isipin mo mahirap mga kapatid. Ngunit kung talagang sabi nga, simulan mo, gagawin mo, pagtiisan mo, doon pala sa dulo mga kapatid, meron palang makapagbibigay sa iyo ng comfort, makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan, makapagbigay sa iyo ng inspirasyon. Kaya tama lang yung sinasabi na no one has traveled the bridge of success without ever cruising the street of trials. Kaya bago po talaga ang tagumpay mga kapatid, marami ka talagang pagsubok na pagdadaanan. Pero kung hindi ka makipagsapalaran, hindi ka mga kapatid, sumabay sa pagsubok at kumbaga sa hindi mo paglabanan mga kapatid, hindi mo ma-appreciate kung ano pala katamis ang tagumpay kapag ikaw mga kapatid ay naghirap, ikaw ay talagang dumanas ng struggle. Pagkatapos noon, kumbaga sa yung pinakamataas na bundok, Mount Everest. Mount Everest mga kapatid, talagang para malagay sa Guinness Book World of Record na siya nga ay nakarating sa the highest mountain in the world, Mount Everest. Pero ang nakaakyat doon, ayon sa kanilang testimony, grabe talaga mga kapatid, ang kanilang struggle, paghihirap na dinanas. Ngunit nung narating nila ang taluktok ng Mount Everest, doon sila makapagsabi, talaga namang ang sariwang hangin, ang lahat ng hirap nila, nalimutan na nila. Dahil hindi lamang mga kapatid, baga tagumpay sa kanyang sarili, malaman pa ng buong mundo na ikaw ay nakaakyat sa pinakamataas na bundok ng sanglibutan. Napakalaking karangalan, pero bago ka nagtagumpay, hindi nila alam mula kung ilang libu-libong milyahe ang iyong inakyat bago ka makarating doon sa kaluktok. Hindi, kundi ang hirap na dinanas mo mga kapatid, ika nga, yung hirap na dinanas mo may kaapat naman na malaking tinatawag na kagalakan, tagumpay. Kaya sa atin, mahaba-haba ang panahon na ating ginugol mga kapatid. Hanggang dumating ang panahon na ito na nga mga kapatid dinanas natin na karoon tayo ng sabihin natin pagsubok sa napakagandang kumbaga sa i-compare yung area natin sa loob na mahabang panahon mga kapatid, pinaka-the best na area. Pero ganun pa man, hindi pa rin tayo nasiraan ng loob dahil ito na po ang hakbang para meron pang pakita ang Panginoon na mas magandang lugar,
At mayroon pang tagumpay mga kapatid na ibibigay niya sa atin na masasabi natin na talagang sulit. Sulit ang aking ginawa. Naranasan natin mga kapatid, parang kampante lang tayo. Kampante lang tayo dito. Okay lang tayo, parang ano. Pero diyan natin ma-appreciate mga kapatid kapag dalhin ka na sa isang lugar na ang daming mga lamok. Sa isang lugar na yung sapatos mo ay mapuputikan. Sa isang lugar na kung saan tatawid ka pa. Yung tatawiran kung walang hawakan, bakit pa? Baka mahulog ka pa sa kanal. Kaya ma-appreciate mo kung gaano kaganda mga kapatid ang lugar na ating iiwanan. Pero ganun pa man, sabi nga, no one has traveled. Sabi rito? No one has traveled the bridge of success without ever crossing the street of trials. Sa makatuwid, ang buhay ay parang sabihin natin Roller coaster. Ganon naman. Ganon. Tama mga kapatid. Na ang buhay talaga may pataas, pababa. Pataas, pababa. Ngayon, huwag tayong masiraan ng loob kung sa kalagayan natin ngayon, medyo pababa tayo. Pababa. Pero, pag ikay bumaba ng mga kapatid, ano ang tendency? Anong posibilidad? Pagka ikay bumaba na, ang susunod niyan, tataas ka. Amen! Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kaya yan ang kaabang-abang sa buhay natin. Praise God. Ma-appreciate mo talaga ang liwanag kapag dumaan ka sa kadiliman. Praise God. Na-appreciate ko talaga kung gaano ka-valuable, kung gaano kaganda ang lugar na ito. Nung putulin ko na ang gabrasong mga balago. Nung tabasin ko na mga kapatid, ang damo na lampas pa sa aking ulo. At nung tingnan ko sa aking likuran, ay malinis na. Wow! Ang sarap ng feeling. Amen! Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. We will never be brave if we don't get hurt. We will never be brave if we don't get hurt. Kaya, hindi po, sabi mga kapatid, hindi tayo kailanman matutong maging matapang kung hindi tayo muna nasaktan. Kailangan talagang masaktan ka. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Dahil kapag nasaktan ka mga kapatid, doon mo ngayon mapagtanto kung paano mo i-handle. Kung ikaw ba'y susuko, kung ikaw ba'y magpatuloy, o kaya mga kapatid, yan ang tinatawag na paraan para lalong ikaw ay maging malakas at matibay at maging manhid para sa susunod wala ka nang nararamdaman. Kahit anong sakit, kahit anong hirap, wala ka nang nararamdaman. Caring mo na ang lahat. Kaya mo nang pagtiisan sa makatuwid mga kapatid. Yan ang pudya na ikaw ay magtatagumpay sa buhay. Hallelujah! Kapag nasaktan ka mga kapatid, lalo kang tumatapang. Amen. Praise God. Kaya nga ang mga heroes of faith, mga kapatid, hindi talaga sila sumuko. Kahit sila ay pinakain sa hayop, kahit sila ay pinapatay, kahit sila ay pinaglagari, kahit sila ay pinuputulan ng ulo,
walang sino mang nakapaghiwalay sa kanila sa pananampalataya. Sila'y nagpatuloy hanggang kamatayan. Kaya silang tinagurian ng Biblia, the heroes of faith. Dahil hanggang kamatayan, hindi sila sumuko sa paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Amen. We will never learn if we don't have mistake. Amen. Hindi po tayo matututo mga kapatid kung hindi po tayo nagkamali. Sa mga kamalian natin, natututo po tayo. Amen. Amen. Upang maikorek ang ating buhay, maikorek ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya, hallelujah. We will never be successful if we don't encounter failures. Hallelujah. Woo! Amen. Gusto natin ang tagumpay mga kapatid. Failures is prelude to success. Kaya iyan ang daanan. Gusto mong magtagumpay, kailangan dumaan ka sa mga failures. Dahil kung walang mga kabiguan sa buhay mga kapatid, hindi mo ma-appreciate kung gaano kasaya, kung gaano kaganda ang tagumpay. Kaya bago tayo magtagumpay, kailangan dumaan po tayo sa failures. Pero huwag mag-alala mga kapatid, hindi ibig sabihin na failures ka sa lahat ng panahon, sa lahat ng buong buhay mo, failures ka na talaga. Meron talagang sandali mga kapatid na ang lahat ng failures mo, paglingunin mo mga kapatid sa likuran, binigyan ka ng Diyos ng isang tagumpay, lahat ng iyong failures, ma-recover yan. Ang mga hindi naniniwala sa iyo, maniniwala na. Ang mga bumuhuri sa iyo, mga kapatid, nagpapailalim na sa iyo. Hallelujah! Dahil nakita nila na ikaw hindi sumuko, ikay nagtagumpay. Kaya lahat ng failures, lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa na dinanas po natin, bigyan ka lamang ng isang tagumpay. Ang lahat ng yan ay iyon ang makakalimutan. Katulad ng isang ginang o isang babae na nagdadalang tao at naglilibor siya sa kanyang panganganak. Ang sabi ng Biblia na samantalang siya naglilibor mga kapatid, parang ingon pa sa Cebuano yung mga dumaranas ng yung mga nganak. Nung naglilibor na, di nagyod kumuusap, perting sakita. Murag kong kamatayon, murag di na nato magwala, di nagyud kumuusap. O, pero nang mailuwal na, oy, ang guwapo, ay, ang ganda, ay, nako. Kausa na lang. Di nagyud ko, nagingunti, nagyud, napag yun, pabukat, napulagan, di nagyud. Asa ka di, nung nakita niya ang ganda, ang kanta niya, ay, nakalimutan niya. Kaya yun po ang sabi ng Biblia, na ang isang babae kapag ka nagli-labor, talagang grabe ang hirap niya. Pero nung nailuwal niya na ang bata, nalimutan niya na ang lahat ng sakit na kanyang dinanas. Ganon din po tayo mga kapatid. Hallelujah! Hindi natin ma-appreciate ang tagumpay kapag ka hindi po tayo dumanas ng bagyo ng pagsubok sa buhay. Kapag nalampasan natin mga kapatid, dalawa lang yan. Puro opposite lang yan. Kung may hirap, may ginawa. Kung may tagumpay, may failures. Di ba? Di ba? Kung ikaw failures ngayon, basta buhay ka pa, ang susunod niya, tagumpay na. Amen. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise God. Lastly, mga kapatid, sabi nga, we don't, sabi ron, we will never be successful if we don't encounter failures, negative results. Ito pa, negative results don't mean it will always happen again, because we will always start from the ground just to appreciate our way to the top. Wow! Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah! Hindi ibig sabihin mga kapatid, negative ang results. Yan na lang talaga ang mangyayari lagi. Yan na lang talaga ang mangyayari lagi. Pero ito ang kuan dito mga kapatid, sinasabi rito na because we will always start from the ground just to appreciate our way to the top.
Kasi, tayo mga kapatid, nagsimula sa lupa. Nakadapat ang ating mga paa. Everybody say praise the Lord. At yan din po mga kapatid, ma-appreciate natin kung paano ka umangat, kung galing ka nakaapak sa lupa, kung paano ka inangat mga kapatid. Wow! Sabi nga, huwag lang nating kalimutan. Ito kasi ang failures ng mga ibang manampalataya mga kapatid. Na kung dumating na sa buhay na kung saan sila po ay umangat at pinagpala, nagbabago ang kanilang attitude, nagbabago ang kanilang pag-uugali. Pero para sa mga rooted and grounded sa salita ng Panginoon, the more na ikaw pinagpala, the more na ikaw mapagpakita. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. At alalahanin natin lagi, sabi nga, be humble always. Never think you are better than the other. We leave this world with nothing. Kaya kailangan daw tayo magpakumbaba. At huwag nating isipin mas magaling tayo kaysa iba. Dahil iwanan natin ang mundong ito na wala talaga tayo kahit isang kusing madadala. Wala ni anumang bagay na tayo po ay madadala. Kaya sa harapan ng ating Panginoon, papaano ang Diyos magbibigay ng favor sa sinuman na mapagpakumbaba. Sabi niya, sapagkat sabi sa 1 Peter, sabi doon na God giveth grace to the humble. God giveth grace to the humble, but He resisted the spirit. Ano yung tawag noon? Nagbibigay siya ng biyaya at sumapagpakumbaba, ngunit kinamumuhian niya ang mapagmataas. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, nabigyan po tayo ng encouragement mula sa salita ng ating Panginoon. Siya po ay may assurance sa atin na kung mayroon ng mga pagsubok, mayroon ng pasanin, mayroon ng mga mabibigat na dalahin, kumpiyansa po ang Panginoon dahil kayang-kaya natin nadalhin. Dahil sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Kaya para ikaw magtagumpay, ano ang sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 40, verse 28? Ang sabi niya, ako'y magbibigay ng lakas sa mahihina at kapangyarihan sa mga nagbibigay siya ng lakas sa mahihina. Kaya ang atin pong tagumpay mga kapatid, nakasalalay po sa ating Panginoon. Kaya dapat, sabi nga, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kaya, kailangan lumapit lamang tayo sa ating Panginoon. Ibigay natin sa kanyang paanan, anuman ang ating mga kabigatan, anuman ang ating suliranin, dahil ang sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapayapaan at kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating as all time together, purihin ang Panginoon sa kanyang dakilang katapatan. Salamat po Panginoon dahil pinalalahanan niyo po kami muli na hindi po kami dapat mawala ng pag-asa. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin Panginoon ng panibagong kalakasan na dapat po kami manatiling kumapit sa inyo, humingi ng saklolo dahil ikaw din naman Panginoon ang nag-anyaya sa amin. Lumapit kami sa inyo. Kaming napapagal, kaming may problema, kaming may pasanin sa buhay. Panginoon, ikaw ang tanging solusyon. Ikaw, Panginoon, ang makapagbigay sa amin ng kapahingahan. Kaya Lord, salamat Lord sa iyong mga salita
They that wait upon the Lord shall renew their strength. Kaya kung kami, Panginoon, ay patuloy na naghihintay sa iyo, Panginoon, at nananalangin, nagpapakumbaba, ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng panibagong lakas, tulad ng agila, na kung kami man ay lalakad, ay hindi kami mapapagod, kami may tatakbo, ay hindi kami hihingalin. Salamat, Panginoon. Hallelujah sa kalakasan na iyong ibinibigay sa amin. Purihin ka, Panginoon. Lord, ikaw po ang patuloy na magpaalaala sa bawat isa sa amin. Ikaw, Panginoon, ang aming kailangan. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang lahat sa amin. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. Hallelujah! Hallelujah! Kaya patuloy niyo po kaming kalingahin sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga salita upang matuto po kami sumunod, Panginoon, sa iyong banal na kalooban. Kaya sa umagang ito, Diyos, Panginoon, nalaman po namin kung kami po ay dumaranas ng mga pagsubok, meron namang kaakibat na tagumpay. Kaya Lord Jesus, maraming salamat o Diyos na ikaw hindi, Panginoon, nagpapabaya sa amin. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Lord, ang mga nananatili, Panginoon, ikaw po ang magpapalakas sa amin. Lalo niyo pong pag-ibayuhin ang aming pong pananampalataya na lalo po kami kumapit, Panginoon, lalo po kaming maging malapit sa inyo. Turuan niyo po kaming maging malapit, Panginoon, sa inyo. Na anuman ang aming nararanasan, anuman ang aming problema, dapat kumonsulta kaagad kami sa inyo. Makipag-usap kaagad kami sa inyo. Dahil ikaw, Panginoon, ang aming kaibigan na handang makinig sa amin at handang magbigay sa amin ng instruksyon. Kaya, O Diyos, salamat po. Dahil ikaw ay masuyo at magiliw na kami ay inanyayahan, Panginoon, na lumapit sa inyo. Tulungan niyo po ang aming pamilya, ang bawat pamilya ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, hindi po kami nawawala ng pag-asa. Alam po namin, Panginoon, na meron po kayong gagawin, O Diyos, upang makapag-iipod ng maayos ang bawat isa nitong mga huling araw. Dahil alam po namin, Panginoon, kung kami ay nasa iba pa ngayon, merong tendency na kami rin po iyong iaangat, itataas, Panginoon, upang ang iyong pangalan ay makilat, maluwalhati, Panginoon, upang ang aming ilawan ay lumiwanag at makita nila ang aming mga mabubuting gawa at ikaw ay kanilang luwalhatiin, O Diyos. Yan po ang aming goal sa buhay, Panginoon, na ikaw ang mapapurihan, ikaw ang makilala, ikaw ang maluwalhati sa pamamagitan ng inyong buhay. Salamat po ng marami, Panginoon. Tanggapin niyo po, Diyos, ang aming pasasalamat, ang aming pagpupuri. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pag-asa sa buhay. Hallelujah! Let us worship the name of